Ayan! Happy Sunday everyone! Shoutout dyan sa ating mga titas, mga kapatid na mga ka-MSMA at ka-loyals! Shoutout din dyan sa mga supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa ating mga supporters ng ating gobyerno. Yan, ito po yung baby short na nagbibigay sa inyo ng maikling video tungkol sa ating Pangulo ngayong linggo. No, kahit linggo, imbes na pahinga ni PBBM, no, spend the day with his family and loved ones, ay nakuha pa rin kahit papano ni PBBM na magbigay ng kahit isang oras o ilang minuto para sagutin yung mga liham na natatanggap niya mula sa ating mga kababayang Pilipino, no? Habang yung iba ay busy doon sa Cebu, no? Balita ko, nagbibisi-bisihan sila doon. sila lang nag-i-enjoy, no? Sabi pa nga ng iba, nilangaw daw. Uy, Mima, huwag kang ganyan, ha? Nilangaw daw, nilangaw. Tapos kanina, pag tingin ko naman doon sa kumakain ng mic, inulan na. Abay, kung hindi ka ba naman mamalasin, linggong-linggo kasi, ha? Kung ano-ano mga pinagagawa nyo dyan. Ito lang yung prayer rally na nakita ko na wala akong may nakita kahit isang maliit na religious object. Ang nakita ko lang yung pinakamalaking poster na yun, nandun yung mukha ni Tatay Digong nila. Ayun siguro yung puon nila, yun siguro yung dadasalan nila mamaya. Abay, Diyos ko. Mga taga Cebu, gising-gising. Wag kayong magpadala sa mga matatamis na salita ng mga kampon ng kadiliman, ha? Dito tayo kay PBBM, no? Pag narinig nyo ito kanyang video na to, gagaan ang inyong pakiramdam. Magkakaroon kayo ng ngiti sa labi, no? Kaya without much ado, ito na yung ating Pangulong BBM. No? Kahit ako nung marinig ko kanina, parang gumaan yung aking pakiramdam. No? Napaka-light, no? Alam mo talaga yung kalinisan ng puso ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ito na. Tingnan natin ha, si PBBM. Pasok, PBBM. Kumusta po kayo? At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw ay babasahin natin ang ilan sa mga liham na natanggap natin sa Bahay Ugnayan. Ito po ay isa sa mga museum dito sa may palasyo na open sa lahat. Malaking bagay itong mga ganitong museum dahil bukod sa mga piraso ng kasaysayan na kinikwento dito, ay naging paraan na rin siya upang matanggap ko ang mga liham ninyo. Kaya siguro simulan na natin. Teka, magsusuot muna ako ng salamin at hindi na kagaya ng dati itong aking mata. Galing kay Merkel, gusto ko palang sabihin na napakagaling at napakabuti niyo pang presidente. Naku, maraming salamat. Kahanga-hanga at ubod ng talino. Pampo naman ang talino. Minsan po kasi ay iniisip ko na hindi ako kasing talino ng iba. Huwag niyong isipin yan. Hindi totoo yan. Lahat tayo may kakayahan. Hindi kung minsan kailangan lang natin hanapin yan. At lagi kayong magkakumpiyansa sa sarili ninyo. Basta mag-aral ka na mabuti at talagang magsumikap ka, kahit naman sino ay magiging successful. From Miguel, I think natamaan ako ni Cupid kasi I think of you araw-araw. Okay dun ha. Sorry kung corny ang pick-up line. Happy Valentine's. Thank you, Miguel. Magamit nga yan. Baka kumagat si First Lady dyan sa mga ganyang klaseng pick-up line. I wish the earth is filled with love, care, and respect. The world must be perfect like you. Oh my God, this is from Iya. I am not perfect. I'm very, very far from perfect. But we try to be perfect. That's the important part. That may drawing pa na ginawa ni Iya para sa akin. Thank you very much. That nobody is perfect. Only God is perfect. But you always try to be perfect. And if you try hard enough, you'll come close. Oh, from Mindy. Dear Mr. President, you slay us as president. Well, thank you. I think I may have been the first president that has slayed their country so far. This is a very nice thing to say. Maraming salamat, Mindy. From
Yair. Dear Mr. President, how is your day? I hope you're having a great day. I am, thank you very much. If you are having a great day, can I get a shout out? Well, if you're reading this and you give me a shout out, thank you and have a great day. Shout out to Yair Deniega. Thank you very much for your letter. Galing naman kay Abby. Happy Valentine's, our dear President. God bless you and your entire family. Maraming salamat. My dear President, please find time to visit us as sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa. It's a pleasure to meet and greet you face to face. Thank you. Asahan ninyo na pagkakataon tayo na one of these days makapunta ako dyan. Ngunit inayos na natin lahat ng mga benepisyo ng ating mga SAF 44 para tiyakin naman na yung mga pamilya nila ay hindi naging baliwala ang sakripisyo ng ating mga magigiting na pulis na nasawi sa ganong operasyon. Now from Erica, I am a humanities student and have huge interest in politics and history. Well done. I do believe that people, especially in the Philippines, have distorted ideas of politics. Even me myself, I admit that it is difficult to filter what is true, to be 100% objective, to take a stand and such. I still have a lot to learn, but as broad as the concept of politics, I would like to simply think that whatever happens, we are all humans who deserve to live and to be led as humans. You have it exactly right. Politics should be in the service of the people. Politics should not be in the service of one party, should not be in the service of one person. So, mamumulitika tayo dahil meron tayong gustong gawin. Halimbawa, may isang tao gustong tumakbo. Kahit na anong elected position, maging barangay captain, mayor, kung ano man. Dapat naman, ang dahilan kung bakit sila tatakbo ay nais nilang tumulong. Ako ganyan, kaya ako tumakbo, kaya ako pumasok sa politika. Dahil nalulungkot ako sa mga nakikita kong pangyayari. Dahil masakit sa loob ko na makita naghihirap ang mga Pilipino. At naisip ko, siguro naman may kaya akong gawin para makatulong. Sa palagay ko, yan ang tamang dahilan kung bakit isang tao ay papasok sa politika. And your interest in history is very, very, very important. Because we have much to learn from history. And the history that has been made a long, long time ago, and the history that's being made now, all of this is important. We just have to realize that politics actually is a constant. Problem is, now with the technology that we have, mahirap talagang makatingin kung ano yung fake news, ano yung totoo. It's really up to you. Huwag kayong magbabasa yung isa lang bagay. Basahin nyo lahat. Ang turo sa akin ng lola ko, sabi niya, magbasa ka ng kahit na ano. At ikaw nang bahala na mangilatis kung ano yung maganda at hindi, ano yung hindi tama. And that's what you have to do. That's what history can guide us with. Because we have experienced this before. Politics is essentially about the human condition. It is about an ideology that you hold dear, a principle that you will not compromise, so that you can help the people, so you can be of service to the people. Not to yourself, not to your party, not to your family, but for the people. Meron dito napakagandang drawing from Uno. Dear Mr. President, wala masyadong nakasulat pero may magandang drawing ni Yoda. Tapos nakalagay, follow me. Sige, we'll follow him para makita natin kung ano pa yung maganda niyang drawing. Ito, isa pa. May picture din. Alam mo, napaka-talented talaga ng Pilipino. Dear Mr. President, thank you, dear President. My family wants to meet you soon. From King Alexander Kujamat. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon. You're 10 years old and I hope that you are able to develop your skills dito sa pag-drawing. 10 years old ka pa lang, ang ganda-ganda na. Kaya pagpatuloy mo yan at pakita natin ang mga talento ng Pilipino. From Hans Timothy, dear Mr. President, may God bless your leadership. Thank you. Thank you very much. May drawing na naman. Maraming salamat. Dear Mr. President, greetings from Lian. In the name of the Lord, I am Lian Leomean and from Santa Rosa, Laguna. I'm writing behalf of my son because he told me, Mommy, is it true that the meaning of BBM is because biglang mahal? So I told him it's the best time to write the president and ask him about it. I'm glad that you did. Dahil talaga naman, hindi natin maiwasan na makita talagang nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titignan po natin, kahit na yung mga nag-e-export na mga bansa
ay tumataas din ang presyo nila, halos katumbas lang ng pagtaas nandito sa Pilipinas. Sa Vietnam, where they export millions and millions of tons every year. Sa Thailand, ganun din, nag-export sila ng millions and millions of tons. Pinag-aral ko at tinignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa. Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo ng pataasan ng presyo ng langis. Pag tumaas ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat yan ay kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay maging sapat na hindi na tayo nag-i-import, mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer at sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. Ito naman ay Good galing kay explanation, Mr. Mark. President. Please don't phase out our traditional jeepney. Ito po ay simbolo ng Pilipino. Meron pa kay Sofia, I hope you can do something about our jeepney. It is getting worse. At ito naman from Eduardo, let's industrialize, sir, maski motorcycle lang para sa lahat ng tricycle sa bansa ang umpisa. Alam nyo, totoo na nga naman ang jeepney kinikilala na sa buong mundo. Hindi po natin pinapalitan ang ating traditional na jeepney. Ginagawang lang nating modern. Dahil yung pagkalinipat natin, ang gagawin natin electric yung mga yan, ay mas malaki ang kikitain ng ating mga nagpapasada. Dahil ang cost per kilometer ng mga electric na bagong modernized na jeepney ay mas mababa. Mas maganda nga ang kita ng ating mga nagpapasada. Bukod pa ron, hindi tayo nagdadagdag sa pollution at tayo sa Pilipinas ay ginagawa natin ang lahat ng kaya natin gawin para naman tugunan ang problema ng climate change. Pero higit pa sa pagbabago at pagmoderno ng mga pampublikong sasakyan, kailangan na rin nating iwanan ang lumang pag-uugali sa kalye. Dapat moderno na rin. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa pagmamaneho. Nagbibigayan, may konsiderasyon sa kapwa, sumusunod sa batas, trapiko. Yan ang mga kailangan nating i-modernize din. Tama na yung mga madamot sa daan, mga nagbababa ng pasahero sa gitna ng daan, mga hindi ginagalang ang bike lane, hindi pinapadaan ng mga ambulansya, pagpapark sa tabi ng daan na nagiging obstruction sa daloy ng traffic. Bagong Pilipinos na po tayo, disiplina ang dapat pairalin. Tama. Maraming salamat po President. sa inyong mga liham. Susubukan Bottom line kong basahin ay ulit disiplina. lahat pagka nagkaroon ng oras ulit. Pero bago tayo magtapos, ay gusto kong bigyan ng paggalang at pag-alala ang ating mga nasawi na sundalo sa Lanao del Norte nitong linggo na ito sa mga engkwentrong nangyari. Tayo po ay sumasaludo sa sakripisyo ng ating 6 na sundalo na nagbuwis ng buhay sa isang engkwentro upang tayo ay protektahan laban sa mga terorista. Hindi natin makakalimutan ang kanilang kadakilaan at kabayanihan. Ipagpatuloy natin ang kanilang pinaglaban at uusigin natin ang mga kalaban ng kapayapaan. Ipinapangako natin sa kanilang mga mahal sa buhay at sa sambayan ng Pilipino na ating ipapadama sa kanilang mga naulila ang pagmamahal at pagkikilala ng pamahalaan sa kanilang nagawang sakripisyo. Ang kalungkutan na ating nadarama sa sakripisyo ng ating 6 na magigiting na sundalo ay gagamitin nating lakas upang ibayong pagsikapan natin na sugpuin ang mga teroristang nag-ahasik ng panganib sa ating mamamayan. Magpapatuloy ang laban sa terorismo. Magpapatuloy ang landas tungo sa bagong Pilipinas. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs If you want to see more, remember to share, like, and subscribe. Andun yung mga kambal ko ah. Nagkakamukha lang kaming 4 ah. Diba? Thank you, Mr. President, sa iyong pagbibigay ng konting panahon para sa mga pagbasa ng sulat. No, nakita niyo naman, no? Yung mga sulat doon galing sa grade school, galing sa mga nanay, no? Walang pinipili doon. Pati yung pag-criticize sa kay PBM, yung bigas biglang mahal, ay hindi iniwasan ni PBM bagkus ito ay kanyang sinagot at ay kanyang pinaunawa bakit nagmamahal ang bigas. Pati yung sa ating
modernization ng ating jeepney, pinaliwanag niya rin, no? Pinawanag niya kung ano dapat nating gawin ngayon, no? Yun, so, pati na rin yung pagbibigay-pugay, no? At pakikiramay doon sa 6 na sundalong nasawi doon sa Lanao del Sur, no? Yan yung hinahanap-hanap ng mga kalaban. Ayan po, nagbigay na ng mensahe si PBBM. So, PBBM, mahal na Presidente, maraming salamat po. At sana'y magkaroon kayo ng isang blessed Sunday. Mahirap sa Tagalog yung blessed. May you have a blessed Sunday and with you and your family. May the Lord give you more health. Magandang pangatawan para patuloy mo pa rin mapaglingkuran ang Pilipinas. Saludo sa iyo. Ayan po mga titas, mga kaloyals, mga ka-MSMA, mga bunsuan. No? Isang mensahe. I hope na medyo gumanda-ganda yung ating linggo pagkatapos nating marinig yung the other side ng ating Pangulo. Yun yung mga pagsagot sa mga liham. No? Nakakatawa naman. Kasi yung mga liham na yun galing pa mismo sa mga bata. Yung iba, no? Grade 9. No? Yung iba, makuha na yung isipan tungkol sa politika. Pero ito ay sinagot lahat ni PBBM. No? Ayan. So, ayan. Mga titas, ito po ang inyong lingkod. No? Hanggang dito na lang po si Baby Shark. No? Sana'y may magkaroon kayo ng matiwasay at mapayapang linggo. No? Enjoy Sunday with your family and loved ones. No? God bless everyone. Ingat po tayo lagi. No? Bagong Pilipinas, happy lang. Baby Shark is signing off. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Drugs, reacts, Janet Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Ang katotohanan para sa bayan. Drugs, reacts, Janet puro at tapat at katotohanan lang para sa bayan ay makakabuti yan. Walang bias at maling gawain. Walang buhaya, lahat makakakain. Sino ba ang tunay na merong puso? Siya dapat umupo, siya ang dapat mamuno. Lahat katotohanan dito, hindi man luloko. Tapat sa Pilipino, loyalista dapat yan. Para sa namumuno ang katotohanan. Bawal dito ang kamalian. Kung sinong bias ay tututukan. Marcos Social Media Alliance, yan ang totoo sa bayan. Nagmamahal sa Pilipinas, dala ang katotohanan. Bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Drugs, reacts, Janet Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Drugs, reacts, Janet ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Drugs, reacts, Janet Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Drugs, reacts, Janet walang kinatatakutan. Basta balita para sa bayan. Di magpapahuli, di magpaparaya. At di maniniwala sa haka-haka. Sa mga haka-haka, subukan mo lang, ikay mapapalaban. Walang atrasan sa balitatakan. Basta nasa tama para sa bayan. Dito hihinto, magbigay impormasyon para sa Pilipino. Walang sinisino, lahat ay totoo. Isisiwalat lahat ng totoo para sa bansa, kung ano katotohanan sa video niya. Drugs, reacts, channel, asahan mo balita totoo. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Drugs, reacts, channel Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Drugs, reacts, channel ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang
sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Truck Reacts, Johnny!